Dangal greetings. I'm Jesse Repskana, the leader of our group. In this video, we're gonna discuss about this registration form, explaining its code, functionality, and how it works. Greetings everyone, I am Leia Asuncion and I will discuss about import. In Java, the import statement is used to bring external classes or entire packages into your current file so that you can use them without needing to specify their full package path every time. Import is a statement or keyword used to include code from external files, libraries, or modules into the current program. Its purpose is to make functions, classes, or variables defined in those external files accessible to your code, allowing you to refuse functionality and avoid rewriting code. Simplifies code, making it cleaner and more manageable. Thank you. Greetings everyone, I'm Rika Maybatyansila and I'll explain the registration form class. This Java code defines a registration form class that extends JFrame, meaning it represents a graphical user interface window. The class contains instance variable like JPanel content pane, the main container for GUI components, multiple JText field objects for input fields like first name, last name, age, email, and etc. Two JPassword fields objects for password input, and button group for selecting gender. For color palette, four color constants like dark green, mid green, BG green, and text green that define using hexadecimal values to set custom colors. Dangal greetings, ako nga po pala si Justin Villabarquez and ako po yung mag-i-explain ng main method and pinakaunahan ng registration form. So let's start. Dito po sa main method is nandito po yung event queue and book letter. Ang ginagawa po nito ay ini-ensure niya po yung mga GUI ay makikreate and ina-update niya rin po yung event dispatch thread. So and ito po is nagre-recommend para gumana po yung mga Java Swing components natin and mas madali din po nating matitrace o madidebug yung code natin sa pamamagitan nito and nagiging visible din po siya sa pamamagitan nito. So next block of code po tayo dito po sa my registration form. So dito po sa registration form na to is ang title niya po is student registration form and isi-self-default po natin siya sa close operation para po kapag in-exit po natin is magko-close po yung GUI natin and set bounds po for adjustment po ng position and size and set location relative para po maging inanal po natin siya para po maging center po yung frame natin and content pane po and maglalagay tayo ng content pane kung saan po natin ilalagay yung iba nating components. So set border, yain po, lalagyan po natin siya ng border. Set background, papalitan niya po yung background ng content pane po natin ng green or mild green lang po siya. Set content and set layout sa null. So editable po siya kapag ninal po natin yung content pane natin ay yung layout para mas madali po siyang ma-edit. So next is sa JLevel sa student registration form is set font po natin siya. Gagamit po tayo ng Arial font and size 18. Next po is set foreground to dark green. Set foreground po is yung pinaka-text, papalitan po natin yung text color ng dark green. Set bounds, ganun din po for adjustment ng position and size, and then i-add natin siya sa content pane para maging visible po siya sa content pane natin. So next block of code po is ito po tayo sa panibagong JPanel and student info panel pong ang variable names natin dito. So set layout to null para maging editable, set bounds po for position, set background color to green, set border, gamit po tayo dito ng border factory para po magkaroon po siya ng border, tapos sabay yung title po niya is nasa loob po ng border. So next po ayun na po yung sa border factory. So
Sa border factory po, sa crate line border, magkakaroon po siya ng title sa pinaka mismong border niya. And content pane, add po ulit natin siya para maging visible po siya sa content pane natin. So next lookup code na po is yung first name, and gamit po tayo dito ng JLabel and variable name ng first name label. And first name po, ito po yung pangalan na ilalagay natin sa kanya. So set font, gagamit po tayo ng Arial, plain and size 11. So set foreground po for text color, set bounds for position, and add ulit po natin sa JPanel. Next po sa JText field, dito po natin i-input yung tina-type ng user. So set bounds po ulit for position, set border factory po ulit para magkaroon po siya ng border with title po. Nandun po yung title sa border. So next, add po ulit natin itong first name text field dun sa JPanel ay sa content pane. So next, lookup code po sa middle name, halos ganun lang din po siya. And set font, set foreground for color, set bounds for position, and then add po sa content pane. Next, dito na po, ganun din po ulit sa middle name. Nagamit din po ulit tayo ng JText field para po ma-enter po natin siya. Set bounds for position, set border for border factory. And sa last name, ganun din po. Hindi ko na po papatagalin. And date of birth, dito po parang ganun din po siya. Gagamit din po tayo ng JLabel para po sa titles and sa label po or pangalan. Gamit din po tayo set font, Arial, plain, and size 11. Set foreground for color, set bounds for position, and add po ulit natin siya sa content pane. Next, ganun din po siya sa text field, katulad po sa mga sinabi ko po kanina. So next po, wala na po palang next, yun lang po. Thank you. Dangal greetings, I'm just Skana. So in this code, may kita mo ang label para sa extracurricular activities na mayroong 4 na checkbox para sa pagpipili ng activities, which is volleyball, basketball, soccer, and chess checkbox. So may kita mo nito ang font position, background, and text color ng each component. And then may kita mo nito yung pag-add dito sa student info panel. In this line of code, it creates a user interface with label and text field para ito sa pag-enter ng student number. And then may kita mo rin dito ang radio button para naman sa pag-select ng gender. And then may kita mo rin dito ang kanilang font position and font color. And then may kita mo rin dito ang pag-add sa kanila sa student info panel. So in this line of code, nag-create ng button group at dito ilalagay ang dalawang radio button, which is male radio button and female radio button. So this ensures that only one of the radio button can be selected at a time. Dangal greetings. Ako nga po pala si Baron Elmar Dominado. At ako po mag-i-explain sa age at mga nakapaloob sa address panel. Sa age po, dito po i-input ng user ang kanyang age kapag siya ay nagre-register. Sa address panel, dito po nakapaloob ang street address, city, province, ZIP code, at country. Sa street address, dito po i-input ng user ang kanyang street address. Sa city, dito naman po i-input ng user ang kanyang city. Sa province, dito po i-input ng user ang kanyang province. Sa country, dito naman po i-input ng user ang kanyang country. At sa ZIP code, dito naman po i-input ng user ang kanyang ZIP code. Dangal greetings, I am Ronald Manbicanayan from 1CSA and ipe-present ko ang Java Swing program code namin mula contact information panel hanggang sa submit button. And first thing is dito sa may contact information panel. Dito sa code block na to, nilagyan namin ng contact information panel sa user interface kung saan pwedeng ilagay ng user ang kanyang email at phone number. Gumamit din ito ng JPanel bilang container
at manual layout null para ma-position ng mga elements sa loob nito. Next naman is dito sa may email block. Itong block ng code ay naglalagay ng email label at text field sa contact information panel. Nilagyan namin to ng JLabel na may text na email para dito ilalagay ng mga user ang emails nila. Next naman is dito sa may phone number. Pares lang sila netong sa email block. Ang kaibahan lang is ang hinihingi niya is ang phone number ng mga users. And next naman is sa may security information panel. Itong block na to ay gumagawa ng security information panel kung saan pwedeng ilagay ng user ang kanilang password. Ginamitan namin ito ng JPanel at manual na layout para na rin ma-position siya ng gusto namin siya gusto. And dito naman sa may password block, itong code ay naglalagay ng password input field sa loob ng security information panel. At gumawa kami ng JLabel na may text na password gamit ang Arial font size 11 at kulay green na text para madaling makita ng mga user. Next naman is pares lang din siya yung sa may confirm password. Pares lang sila netong password. Ang ginagawa lang nito is kino-confirm niya yung una mong nilagay na password para mag-match silang dalawa. And lastly is sa may submit button. Itong code ay para sa submit button na ginagamit para makuha ang information na inilagay ng mga user. Gumawa kami ng J button na may text na submit button. At nilagyan din namin to ng hand cursor para kapag tinapat ng user ang cursor na dun sa may submit button is ang lalabas na cursor is yung hand para maganda na rin siya tignan. And that's all. Thank you. In this section, when the submit button is clicked, the program first retrieves user input from the text fields using the getText method. For checkboxes and radio buttons, it checks which options are selected using the isSelected method and assign the corresponding values. In next section, a confirmation dialog appears with confirm and edit button options. If the user clicks confirm, a message is displayed confirming the registration was successful. Another dialog then asks if they want to view their details. If they choose yes, the information is displayed in a JText area. If they choose no, the form resets, clearing all text fields, checkboxes, and radio buttons. If the user select edit, they return to the form with their input still intact from modifications. In this section, the reset button clears all text fields, checkboxes, and radio button selections. In this section, a JLabel is used to display an image as a header for the form, using the setIcon method with the specified file path. Dangal greetings, I am Josephine De La Cruz and today I will explain the validation method. The main purpose of this method is to validate the form fields to ensure that all required fields are filled out. It checks each field to make sure that the user has provided the necessary information before submitting the form. Additionally, the method ensures that the entered data adheres to the correct format, including validating that only numbers are entered where appropriate for fields such as zip codes, student numbers, and phone numbers. It ensures that only numeric values are accepted, preventing the entry of letters or special characters. If any validation fails, it displays an appropriate error message, focused to the relevant field, and prevents the form from being submitted. This process helps prevent the user form from submitting incomplete, incorrectly formatted, or invalid data. Greetings everyone. My name is Arben Espedillon. I'm here to present you and explain to you this code in our project that provide a student registration form. This code perform a validation to ensure user input meet specific requirements before processing. This
first code begins by determining whether the email feed is empty. Check niya kung walang laman kung nilagay doon. Then, pag walang laman, terminate niya yung code and mag-show siya ng validation error. Next, it use string pattern to confirm the email format. Tapos nun is yung age field will validate if it's available. It guarantee the age is number that it's mean between 8 to 20. Kung ano siya, talagpas siya ng 120 na edad, mag-aano siya ng error, display siya ng error. Kaya between 8 and 120 lang yung nilagay dito. Then, the last part is nagbabalidate siya ng password. But, nagbabalidate siya ng 3 factors ng password. Ang una nun, kung password ay di blanco. Tapos yung pangalawa is kung minimum siya ng 6 letters na password nilagay mo dun. Tapos pangatlo, nilagay dun kung both letter and numbers for security, di ba? Then lastly, it verified that password and the confirmation password are the same. Kung yung confirmation password and yung password na nilagay mo is parehas. Yun lang po. Noel, greetings. My name is Mariel Burgos, and I will discuss the last part of our program code, which is the reset form. So, the reset form method is designed to clear lahat ng in-input ni user, wherein ini-ensure niya rin na it will return to its default state. So, this is useful sa mga cases wherein si user is kung gusto niyang ulitin yung mga information na nilagay niya, or kung meron mang maling information na nailagay niya dun sa form. It is helpful because a user can press reset button, yun na nga yung pinaka button, which is the reset button, para mabura lahat ng in-input. And si reset button is nakakapagpadali siya ng trabaho, which is pagkapindot mo, magde-delete na lahat, hindi yung mano-mano mo pa siyang i-delete. And kung meron mang mga error sa submission, inaalaw niya yung user para mag-start with it. And before submitting a new entry, ini-ensure nito na walang residual data from a previous input remains. So, sa text field, it is effectively removes yung mga previously entered values ng isang user. So, yun na nga, if nagtype si user at mali, pwede niya yung ulitin. Sa password field naman, it can also be reset so that we can ensure na walang mga sensitive information na ilalagay or mga naiiwan. And sa gender group clear selection naman is i-ensure niya yung mga previously selected na radio button. Like, kunwari yung sa mga male, female, or other, if you are a girl, tapos ang napindot mo is male, pwede mo siyang baguhin, pwede mong i-deselected. And lastly, set focus to first field. This is capable for inputting sa first part ng form para pagka-reset ni user, doon sa may pinaka-umpisa agad siya maglalagay ng information. Yun lang po. Thank you.